Patriarchs and Prophets, Chapter 5. Si Cain at si Abel ay sinubok. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 4, verse 1 to 15. Si Cain at si Abel, ang mga anak ni Adan, ay may malaking pagkakaiba sa likas. Si Abel ay may espiritu ng pagtatapat sa Diyos. Kanyang nakikita ang paghatol at kaawaan ng pakikitungo ng may lalang sa nagkasalang lahi, at may pagpapasalamat na tinanggap ang pag-asa ng pagkatubos. Subalit si Cain ay nagkimkim ng espiritu ng panghihimagsik at nagsasalita laban sa Diyos sa sumpang ipinataw sa lupa at sa lahi ng tao dahil sa kasalanan ni Adan. Pinahintulutan niyang ang kanyang isip ay dumaloy sa daang naghatid sa pagkabagsak ni Satanas. Binibigyang laya ang pagnanasa upang itanghal ang sarili at pinag-aalinlangan ang banal na hatol at kapangyarihan. Ang magkapatid ay sinubok kung paanong si Adan ay sinubok upang matiyak kung sila ay maniniwala at makikinig sa salita ng Diyos. Kapwa nila batid ang kaloob para sa kaligtasan ng tao, at nauunawaan ang paraan ng paghahandog na iniutos ng Diyos. Alam nila na sa mga handog na iyon, sila'y kinakailangang maghayag ng pananampalataya sa tagapagligtas na inilalarawan ng mga handog na iyon. At sa pagkakataon ding yaon ay kilalanin ang kanilang ganap na pag-asa sa Kanya ukol sa kapatawaran. At alam nila na sa pamamagitan ng ganong pagsang-ayon sa banal na panukala para sa kanilang kaligtasan, pinatutunayan nila ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung walang pagbububo ng dugo, hindi magkakaroon ng pagbabayad ng kasalanan, at kinakailangang ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa dugo ni Kristo bilang siyang ipinangakong pantubos sa pamamagitan ng paghahandog ng mga panganay sa mga hayop. Sa kabila nito, ang mga unang bunga ng lupa ay kinakailangang ihandog sa Panginoon bilang handog ng pagpapasalamat. Kapwa gumagawa ng magsintulad na altar ang magkapatid at kapwa nagdala ng handog. Si Abel ay nagdala ng handog mula sa mga alagang hayop, ayon sa mga tagubilin ng Panginoon. At liningap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ang apoy ay sumiklab mula sa langit at inubos ang handog. Subalit si Cain, sa pagwawalang bahala sa matuwid at maliwanag na tagubilin ng Diyos, ay nagkaloob lamang ng handog na prutas. Walang anumang tanda mula sa langit ang nagpakitang iyon ay tinanggap. Si Abel ay nakiusap sa kanyang kapatid na lumapit sa Panginoon, sang-ayon sa itinakdang paraan. Subalit ang kanyang pakiusap ay lalo lamang nag-udyok kay Cain upang sundin ang sarili niyang kalooban. Bilang panganay, nadarama niyang siya ay nasa mataas na kalagayan upang siya ay mapayuhan ng kanyang kapatid at hindi dininig ang kanyang payo. Si Cain ay dumulog sa harapan ng Diyos na may pag-ungol at hindi pananalig sa kanyang puso tungkol sa ipinangakong handog at sa pangangailangan ng mga haing handog. Ang kanyang kaloob ay hindi naghahayag ng pagsisisi sa kasalanan. Kanyang nadama ang tulad sa nadarama ng marami ngayon, na isang pagkilala sa kahinaan ang sumunod sa ganap na panukalang inihayag ng Diyos. Ang pagtitiwala ng kanyang kaligtasan ng ganap sa pagtubos ng ipinangakong tagapagligtas. Pinili niya ang daan ng pananalig sa sarili. Siya ay lumapit sa sarili niyang pagiging marapat. Hindi siya magdadala ng tupa at ihahalo ang dugo noon sa kanyang handog. Ngunit siya ay maghahandog ng kanyang mga ani, ang mga bunga ng kanyang paggawa. Dinala niya ang kanyang handog bilang isang kabutihang ginawa para sa Diyos,
na sa pamamagitan noon ay inaasahan niyang siya ay kaluluguran ng Diyos. Si Cain ay sumunod sa paggawa ng altar, sumunod sa pagdadala ng handog, subalit siya ay nagkaloob lamang ng isang bahagi ng pagsunod. Ang mahalagang bahagi, ang pagkilalang siya ay nangangailangan ng isang tagatubos, ay naiwan. Kung ang pagkapanganak at pagtuturo tungkol sa relihiyon ang pag-uusapan, ang magkapatid ay patas. Kapwa makasalanan at kapwa kumikilala sa Diyos na siya ay dapat igalang at sambahin. Sa panglabas na anyo, ang kanilang relihiyon ay nagkaisa lamang hanggang sa isang banda. Ngunit higit doon, ang pagkakaiba ng dalawa ay malaki. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Hebreo 11:4. Pinanghawakan ni Abel ang mga dakilang alituntunin ng pagtubos. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan, at nakita niya ang kasalanan at ang kaparusahan noon. Ang kamatayan nasa pagitan ng kanyang kaluluwa at ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dinala niya ang pinatay na biktima, ang inialay na buhay. Sa ganong paraan ay kinilala ang hinihiling ng kautosang hindi nasunod. Sa pamamagitan ng nabubong dugo, siya ay tumingin sa hinaharap na handog. Si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagtitiwala sa pangtubos na gagawin doon, mayroon siyang patotoo na siya ay matuwid, at ang kanyang handog ay tinanggap. Si Cain ay mayroon ding ganong pagkakataon upang malaman at tanggapin ang mga katotohanang ito tulad ni Abel. Siya ay hindi biktima ng isang sinadyang panukala. Ang isang kapatid ay hindi nakatalaga upang tanggapin ng Diyos at ang isa'y tatanggihan. Pinili ni Abel ang pananampalataya at pagsunod. Si Cain ang di pananampalataya at ang paghihimagsik. Dito nakasalalay ang buong pangyayari. Si Cain at si Abel ay kumakatawan sa dalawang uri ng tao sa sanlibutan hanggang sa dumating ang wakas. Ang isang uri ay tumatanggap sa itinalagang handog para sa kasalanan. Ang isang uri ay nangangahas na umasa sa sarili nilang kabutihan. Ang kanila'y isang sakripisyong hiwalay sa kabutihan ng isang banal na namamagitan. Kung kaya iyon ay hindi makasapat upang ang tao ay gawing kaluguran ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kabutihan ni Kristo, maaaring mapatawad ang ating mga kasalanan. Yaong mga nakadarama na hindi na nila kailangan ang dugo ni Kristo, nakadarama na kahit na walang banal na biyaya, magagawa nilang sa pamamagitan ng sarili nilang mga gawa, ay maaari nilang makamtan ang kaluguran ng Diyos, ay gumagawa ng pagkakamaling tulad ng kay Cain. Kung hindi nila tinatanggap ang naglilinis na dugo, sila ay mapapahamak. Wala nang ibang paraan upang sila ay makawala sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang uri ng mga sumasambang sumusunod sa halimbawa ni Cain ay kinabibilangan ng nakalalaking bahagi sa sanlibutan, sapagkat halos lahat ng huwad na relihiyon ay nakasalalay sa ganoong prinsipyo na ang tao ay makaaasa sa sarili niyang pagsisikap para sa kaligtasan. Niisip ng marami na ang sangkatauhan ay nangangailangan hindi ng pagtubos kundi ng pag-unlad na maaari nitong pinuhin, itaas at baguhin ang sarili. Tulad sa inisip ni Cain sa paghanap sa kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng isang handog na walang haing dugo, ganon umaasa na itaas ang sangkatauhan sa banal na pamantayan, hiwalay sa pagtubos. Ang kasaysayan ni Cain ay nagpapahayag kung ano ang kinakailangang maging bunga. Pinakikita noon kung ano ang mangyayari sa taong hiwalay kay Kristo. Ang sangkatauhan ay walang kapangyarihan upang baguhin ang sarili. Ito ay hindi magiging daang tungo sa itaas, tungo sa banal, sa halip ay paibaba, tungo sa makasatanas. Si Kristo ang natatangi nating pag-asa.
Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang tunay na pananampalataya na lubos na nakasalalay lamang kay Kristo ay nahahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga iniuutos ng Diyos. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyang panahon ng malaking tunggalian ay tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sa lahat ng kapanahunan ay mayroong umaangkin sa kaluguran ng Diyos. Bagaman kanilang niyuyurakan ang ilan sa kanyang mga utos. Subalit, inihahayag ng kasulatan na sa pamamagitan ng gawa, naging sakdal ang pananampalataya. At kung walang mga gawa ng pagsunod, ang pananampalataya ay patay. Santiago 2, verse 22. Siya na nagpapanggap na nakakakilala sa Diyos at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Noong makita ni Cain na ang kanyang handog ay hindi tinanggap, siya ay nagalit sa Panginoon at kay Abel. Siya ay nagalit sapagkat hindi tinanggap ng Panginoon ang ipinalit ng tao na haing iniutos ng Diyos, at galit sa kanyang kapatid sa pagpili niyang sumunod sa Diyos sa halip na makiisa sa panghihimagsik. Sa kabila ng paglabag ni Cain sa utos ng Diyos, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa halip ay nakipagtalastasan sa kanya na naging ganun na lamang. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-iinit? At bakit namanglaw ang iyong mukha?" Sa pamamagitan ng isang tagapagbalitang anghel, ang banal na babala ay pinarating. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Ang pagpili ay nakasalalay kay Cain. Kung siya ay magtitiwala sa kabutihan ng ipinangakong tagapagligtas at susunod sa mga utos ng Diyos, ay malulugod siya sa kanyang kaluguran. Subalit kung siya ay mananatili sa hindi paniniwala at sa pagsalangsang, ay wala siyang pagbabatayan ng pagtutol sapagkat tinanggihan na siya ng Panginoon. Subalit sa halip na kilalanin ang kanyang kasalanan, si Cain ay nagpatuloy sa pagtutol sa di pagkamakatarungan ng Diyos at sa pagkimkim ng inggit at galit kay Abel. Galit niyang kinausap ang kanyang kapatid at tinangkang makipagtalo sa kanya tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa kanila. Sa kaamuan, ganun pa man, ay walang pagkatakot at may katatagan ay ipinagtanggol ni Abel ang kahatulan at kabutihan ng Diyos. Tinuro niya ang pagkakamali ni Cain at sinikap na ipabatid sa kanya na ang kamalian ay nasa kanyang sarili. Binanggit niya yaong kaawaan ng Diyos sa pagliligtas sa buhay ng kanilang mga magulang, samantalang maaari sanang pinarusahan na agad sila ng kamatayan, at ipinabatid sa kanila na sila ay mahal ng Panginoon. At kung hindi, ay hindi niya sana ibinigay ang kanyang anak, walang kasalanan at banal, upang paghirapan ang kaparusahang kanilang tinamo. Ang lahat ng ito ay lalo pang nagpatindi sa galit ni Cain. Ang magandang katuwiran at ang konsensya ay nagsasabi sa kanyang si Abel ay nasa tama. Subalit siya ay lubhang nagalit sapagkat ang dapat sana ay nakinig sa kanyang payo ay siya pa ngayong hindi sumasang-ayon sa kanya at siya ay hindi nakikiramay sa kanyang panghihimagsik. Sa katindihan ng kanyang galit, ay pinatay niya ang kanyang kapatid. Nagalit si Cain at pinatay ang kanyang kapatid, hindi dahil sa anumang kamaliang nagawa ni Abel, kundi sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Unang Juan 3, verse 12. Kaya sa lahat ng kapanahunan, ang mga masasama ay galit sa higit na mabuti kaysa kanila. Ang buhay ni Abel na masunurin at may pananampalatayang hindi humahapay para kay Cain
ay isang nagpapatuloy na panunumbat. Ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Juan 3:20. Samantalang higit na maniningning ang makalangit na liwanag na sumisinag sa likas ng mga tapat na lingkod ng Diyos, higit na maliwanag na ang kasalanan ng mga masama ay mahahayag at higit na magiging masugid ang kanilang pagkilos upang puksain yaong mga gumagambala sa kanilang kapayapaan. Ang pagkapaslang kay Abel ang kauna-unahang halimbawa ng pag-aalit na inihayag ng Diyos na mamamagitan sa ahas at sa binhi ng babae. Sa pagitan ni Satanas at ng kanyang mga kampon at ni Kristo at ng kanyang mga tagasunod. Sa pamamagitan ng pagkakasala ng tao, si Satanas ay nagkaroon ng kapangyarihan sa lahi ng tao. Subalit sila ay bibigyan ni Kristo ng kapangyarihan upang alisin ang pamatok ni Satanas. Sa tuwing sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kordero ng Diyos, ang isang kaluluwa ay tumatalikod sa paglilingkod sa kasalanan. Ang galit ni Satanas ay nagagatungan. Ang banal na buhay ni Abel ay nagpapatotoo laban sa inihahayag ni Satanas na imposible para sa tao ang maingatan ang kautusan ng Diyos. Nang si Cain, nakilos ng espiritu ng masama, ay nakabatid na hindi niya mapasusunod si Abel, siya ay nagalit ng ganon na lamang at inutas niya ang kanyang buhay. At kung saan mayroong sino man natatayo sa pagpapatotoo sa katuwiran ng kautusan ng Diyos, ang ganon ding espiritu ay mahahayag sa kanila. Ang espiritong ito ang sa buong kapanahunan ay nagpagawa ng bitayan at nagpasunog sa mga alagad ni Kristo. Subalit ang mga karahasang ginagawa sa mga tagasunod ni Jesus ay sinasagawa ni Satanas at ng kanyang mga hukbo sapagkat siya ay hindi nila mapasunod. Yaong galit ng isang talunang kaaway, ang bawat martir ni Kristo ay namatay na isang mananagumpay. Ayon sa propeta, at siya'y kanilang dinaig, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Apokalipsis 12 verse 11 and 9. Pagdaka si Cain na mamamatay tao ay tinawag upang panagutan ang kanyang krimen. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Saan naroon si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Aywan ko. Ako ba'y tagabantay sa aking kapatid?" Malayo na ang narating ni Cain sa kasalanan at nawalan na siya ng pagkadama sa patuloy na pakikiharap ng Diyos at sa kanyang kadakilaan at sa pagkaalam ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Kung kaya't siya ay nagsinungaling upang itago ang kanyang kasalanan. At sa muli ay sinabi ng Panginoon kay Cain, "Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa." Ang Diyos ay nagbigay kay Cain ng pagkakataon upang ihayag ang kanyang kasalanan. Siya ay binigyan ng panahon upang mag-isip-isip. Alam niya ang kamalian ng kanyang ginawa at ng pagsisinungaling na kanyang binanggit upang iyon ay ikubli. Subalit, siya ay mapaghimagsik pa rin at ang hatol ay hindi pinapagliban. Ang banal na tinig na ginamit upang mangusap at magsumamo ang bumigkas sa kakilakilabot na mga salita. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Krimen ay naging marapat lamang na mamatay. Isang mahabaging mailalang ang nagligtas sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang makapagsisi. Subalit si Cain ay nabuhay lamang upang papagtigasin ang kanyang puso.
upang maganyak ng panghihimagsik sa banal na kapangyarihan, at upang maging ulo ng hanay ng mapangahas at itinakwil na mga makasalanan. Ang isang tumalikod na ito na ipinangungunahan ni Satanas ay naging isang tagatukso sa iba, at ang kanyang halimbawa at impluensya ay nagbunga ng nakamamatay na kapangyarihan, hanggang sa ang lupa ay naging masama ng ganun na lamang at napuno ng kasamaan upang mangailangan ng pagkagunaw. Sa pagliligtas sa buhay ng unang mamamatay tao, ang Diyos ay nagbigay para sa buong sansinukob ng isang aral tungkol sa malaking tunggalian. Ang madilim na kasaysayan ni Cain at ng kanyang mga anak ay isang halimbawa kung ano ang ibubunga kung ang makasalanan ay pahihintulutang mabuhay ng walang hanggan, upang ipagpatuloy ang kanyang panghimagsik laban sa Diyos. Ang pagpapahinuhod ng Diyos ay naging daan lamang sa masama upang maging higit pang mapangahas at mapanglaban sa kanilang kasamaan. 15 taon matapos ipataw ang hatol kay Cain, ay nasaksihan ng sansinukob ang impluensya at halimbawa ng krimen at karumihang bumaha sa lupa. Nahayag na ang kamatayang ipinataw sa nagkasalang lahi ay kapwa makatarungan at mahabagin. Habang tumatagal ang pamumuhay ng tao sa kasalanan, ay lalo silang nawawaglit. Ang banal na hatol na nagpapaiksi sa takbo ng hindi mapigil na kasamaan at nagpapalaya sa sanlibutan mula sa impluensya noong mga nagmamatigas sa panghihimagsik ay isang pagpapala sa halip na sumpa. Si Satanas ay patuloy na gumagawa na may iba yung lakas at sa ilalim ng libo-libong pagkukunwari upang ihayag ang likas at pamamahala ng Diyos sa maling paraan. May malawak at organisadong mga panukala at kamanghamanghang kapangyarihan. Siya ay gumagawa upang ang mga naninirahan sa mundo ay mapasailalim ng kanyang mga panlilinlang. Ang Diyos, ang isang walang hanggan at nakaalam sa lahat, ay nakikita ang wakas mula sa pasimula. At sa pakikitungo sa masama, ang kanyang mga panukala ay malawak at mauunawaan. Layunin niya hindi lamang ang maibaba ang panghihimagsik, kundi pati ang maihayag sa buong sansinukob ang likas ng panghihimagsik. Ang panukala ng Diyos ay nagkakaroon ng katuparan. Inihahayag kapwa ang kanyang pagkamakatarungan at mahabagin, at ganap na pinawawalang sala ang kanyang katalinuhan at katuwiran sa pakikitungo sa masama. Ang mga naninirahan sa ibang mga daigdig ay nagmamasid sa mga nangyayari sa lupa. Sa kalagayan ng sanlibutan bago bumaha ay nakita nila ang halimbawa ng ibubunga ng pamamahalang sinikap ni Satanas itatag sa langit. Sa pagtanggi sa kapamahalaan ni Kristo at sa pagsasaisang tabi sa kautusan ng Diyos. Doon sa mga lubhang makasalanan, sa ginunaw na sanlibutan ay nakita nila ang mga kampon ni Satanas. Ang haka ng puso ng tao ay pawang naging masama na lamang parati. Genesis chapter 6 verse 5. Bawat damdamin, bawat simbuyo at isipan ay may pakikipagdigma sa mga banal na alituntunin ng kadalisayan at kapayapaan at pag-ibig. Yaon ay isang halimbawa ng nakalulungkot na kakulangan, bunga ng patakaran ni Satanas, na alisin mula sa mga nilalang ng Diyos ang pamimigil ng kanyang banal na kautusan. Sa pamamagitan ng mga nahahayag na pagsulong ng malaking tunggalian, ay inihahayag ng Diyos ang mga prinsipyo ng kanyang patakaran ng pamamahala, na pinasinungalingan ni Satanas at ng lahat na nadaya niya. Ang kanyang katarungan sa wakas ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Bagaman, ang pagkilalang iyon ay lubang huli na upang ang makasalanan ay maligtas. Taglay ng Diyos ang mga pakikiramay at pagsang-ayon ng buong sansinukob, samantalang sa bawat hakbang ng kanyang dakilang panukala ay nagtutungo sa kaganapan.
Tataglayin niya iyon hanggang sa kahulihang pagpawi sa panghihimagsik. Makikita na lahat na tumalikod sa banal na utos ay inilagay ang kanilang sarili sa panig ni Satanas at nakikipagdigma laban kay Kristo. Kung ang prinsipe ng sanlibutan ito ay mahatulan at lahat ng mga nakiugnay sa kanya ay makabahagi sa kanyang sasapitin, ang buong sansinukob bilang mga saksi sa kahatulan ay magsasabi, "Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa." Apokalipsis chapter 15 verse 3.